pasada nga ang pagkanta para sa atong nga buntag. Mga igsoon sa Ginoo, nagapasalamat kita karong nga buntag makatulong sa pulong sa Dios. Unya kita nagalantaw nga ang atong pagtuon nabutang sa pulong sa Ginoo. Walay basihan nga uban. Dili newspaper, dili magazine, dili medical books, unsa pa, pulong sa Dios. Mga igsoon sa kita nagalantaw nga ang atong bantayan sa pulong sa Ginoo, mga butang nga kita nakahibalo, unya nakita nato kung unsang kahulugan sa pulong sa Ginoo. So kita nga karon nga buntag dinhi magatuon sa pulong sa Ginoo. Unya kita magapasalamat sa Ginoo siyang kaayo nga siya nagapadayon sa pag-alagad, paghatag sa to kagayon nga mag-alagad sa iya. Usay bitaw ako nagunahuna nako Ginoo. Murag di namin may mao nga akong kahimtangan sa unaw karon. Di man gyud mao. Nako Ginoo salamat. Nga bisan pa nga usahay dili dako ang akong gabation sa akong lawas, pero pasalamat ko sa inyo nga nagahatag sa kagayunan. Busa karon nga buntag magalantaw kita sa pulong sa Ginoo. Unya magalantaw kita sa mga butang nga gihatag ni kanato. Kung sa di pa niya na mag-ampo sa kita. Let's pray first. Amahan na mga lagiton, salamat sa imong kaayo. Nga karon nga buntag Ginoo naga-ampo kami. Nagatawag kami Ginoo sa imong ngalan, nagapangay sa imong tabang. Ginoo, wala kami Ginoo mahimo sa among kaugalingon kusog. Kung wala ikaw Ginoo nga nagahatag kanamo Ginoo sa imo Ginoo nga kusog para Ginoo kanamo. Nagaampo kami nga kamagtabang Ginoo kanamo, maghatag sa imo Ginoo nga grasya, panalangin ug imo Ginoo nga paghatag kanamo sa imong bendisyon para karon nga adlaw. Panalangini kami Ginoo ug ikaw maghimo sa among kinabuhi Ginoo nga takos para magdawat na yung mga butang. Nagaampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon sa Ginoo, ang atong tema karon nga buntag is the ministry of Philip. If you remember, ano ibawa nato nga si Philip mag-igsoon sa Ginoo, nabutang dinhi sa Acts chapter 6 verse 1 to 5. Kani siya nga pahina sa Biblia, nagaingon niini, ingon niya, and in those days when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples to them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to minister to the word, ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith of the Holy Ghost, Philip and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Mga igsoon sa Ginoo, kung imo lang tao dinhi, nabutang dinhi ang listahan sa 7 ka mga tao nga magtabang sa mga disipulo. Wala say kanang history nga nganong nagpito sila kabok, nganong gitawag sila. Ang atong naibawa ni ngani, nga kato nga panahon, daghan og kinahanglan nga magtabang. Kay ang kongregasyon nga ilang gatabangan ni ini mga 12 ka mga disipulo nga mga apostol ni Kristo, daghan kaayo. Unyang uban sila dili matabangan. Busa sila nagreklamo. So this is the record of the 7 men chosen by them. 1 is Stephen, 2 is Philip, 3rd is Prochorus, 4th is Nicanor, 5th is Simon, 6th is Parmenas, and 7 is Nicholas. Mga igsoon sa Ginoo, 7 na ka mga tao. Ang pangutana, unsa man ang ila qualification? Edukasyon ba? O sila nangahuman ng mga kurso? O sila nangahuman ng mga grado? O sa ila mahimo nga makatindog sa katubanga sa mga tao? Mga igsoon sa Ginoo, dili na mao. Ang ato na ibawon sa ila is that sila nga nagatindog sa tubanga sa mga tao, nagatabang sa pagdistribute sa mga pagkaon sa ila. May bawa nato nga sila nagatindog dili tungod sa ilang mga edukasyon. Dili tungod sa ilang sapian sila. Dili tungod kay maayos na magtindog ang mga istorya. Pero mag-igsoon sa Ginoo, duha ka mga tao kaniya dinhi. Number 1, chapter 7, matun-an nato about Stephen. Who is Stephen? Dumdaw Stephen, katong gibato, kay nagwali siya. Unya ingon sa Biblia, nakita si Kristo sa taas kay nagatindog. Nag-aamuma sa iya. Next is a person. We can study Philip, chapter 8, 26 to 30. 40. Si Philip. Kinsa ba si Philip?
Mga igsoon sa Ginoo, ang atong may bawan sa kay Philip, dili daghan nga mga butang. But let me just say it this way. First is that we go to study the background of Philip. Kinsa man siya? Kung gigamit sa Ginoo, Diyos sa paggamit sa Ginoo. Okay? So number one, as with this, he was a deacon. Deacon siya. Atong pito nga gipili nila, isa sa gipili nila. Now, ibawan nato dinhi nga pagpili nila nining pito ka buok, ang mo sa Biblia dinhi, full of faith and of the Holy Ghost, and then pa dinhi, and wisdom. Kanarang iyang gi-qualify. Wala siya nagsulti kung tapos kag kurso, tapos kag college, nakay kwarta sa kamilyon, asa kag kapuyo, kinsa mungalan, ila ka pa sa uban. Wala. Ang gisulti dinhi, basically qualification before the Lord. Qualifications tumangan sa Ginoo. So mag-iso sa Ginoo, ang ato makita ng ani. Pasalamatan nato ang Ginoo nga sa trabaho sa Dios ang kapangitaon sa Ginoo qualification nga iyang gusto. Iyang gusto. Usahay kita nag-una-una, mas maayo man to siya kay naa sa kurso, naa sa pamilya, naa sa sapi, mas maayo na siya. Mga igsoon sa Ginoo dili na mao. Sa tubangan sa Ginoo ang iyang gusto sa ato, dili ang atong naangkot, kundi unsang aton makita niya sa tumang kinabuhi. Iyang gahom, iyang kaayo, iyang pagkontrol sa tumang kinabuhi. So, si Philip, number one, he was a deacon. Number two, he has honest report. Honest report. Now, mga igsoon sa Ginoo, honest report means, ikaduha nga po ng is report, unsa may masulti sa uban na hanungod sa iya. Unsa man. Ang iyang silingan, makasulting ani, because silingan, makasulting ani. But honest report means, unsa ang iyang masulti sa iyang galingon nga walay tabon-tabon. Unsa man. Nga di sa magsikrito. Nga di sa masulti nga, ako ingani po sa likod niya sa una-huna, lahi man di ay. Ako ingani po sa iyang dughan lahi. So, Philip was a man who can say honestly, who can say to people, I am like this, without even saying things that are beyond what he can do. He's got honest report. Number three, he's full of the Holy Ghost. Siya usa ka tao nga puno sa balahang espiritu. Na mangigso sa Ginoo kay bulo kita niani nga sa atong kinabuhi bilang Kristiyanon, usa sa mga butang nga dapat niya sa ato mao nang balahang espiritu nga magasulod sa atong kinabuhi. Kung niya sa ato, kita Kristiyanon. Kung niya sa ato, natin kita gahom. And so, makita nato nga ikatupat niya na is that he's got wisdom. Kaalam. Kaalam. Mga iso sa Ginoo kay balumo. Kung lang tao nato ang ilang kaalam, pengo sa ato, murang dili ita kasukod sa ila. Pero pangutana, giun sa nila pagtigom ang ilang kaalam? Asan lagi kuha ang ilang mga kaalam? Kisa nagtundo sa ila. Mga igsoon sa Ginoo kay balumo, ang mga apostoles naguban kay Kristo tulo ka tuig utunga. 3 years and a half uban kay Kristo. Kaning mga deacons, ano nakauban sila kay Kristo? Wala. Siguro basta nakakita sila, nakadungog sila, pero mas taas og panahon ang mga disipulo nga naguban kay Kristo. So sila dubo gamay. But look, they got wisdom. Kaalam. Kaalam. Mga iso sa Ginoo, buting nun, nga ang kaalam nga atong makita, atong mabaybawan, nagaabot sa ato kung kita nagapangita sa atong Ginoo. Ang nagaabot sa atong kaalam kung kita nagabutang sa atong kagalingon kita Ginoo, tabangi ko. So ang kaalam nagabot sa irin ha. And then, ang usa ka mahulog-hulugan siya ngalan is that Philip, in another language, is Philippos, which means lover of horses. May no? May ni siya magkuhan kay nasay kanang kalingawan nga maayo bilang nag-aalagad o niya nagapalangga sa mga kabayo. But look at this. Nayupat ka mga tao sa New Testament nga ngalan nila Philip. Upat ka tao. Duha sa ila nasa royal family. Nasa royal family. Buting nun, dili mga Hudiyo. Ang usa niini, usa sa mga tao niini, nagasulti sa ato nga naasa sa kay Kristo. Pero ang ikaupat, mo na si Philip, nga atong katunan ka nga buntag. Unyang, nasa iya, ingon pa, Philip, ang iyang ngalan is Philip the Evangelist or Philip the Deacon. Mo nang nang iyang ngalan. Wala siya nabutang pa nga mga title kaban. Wala siya nabutang nga Philip the Millionaire, Philip the Good Man. No. Ang iyang ngalan is Philip the Evangelist and Philip the Deacon.
And so, mauna si Philip, wa ka makita nga daghan nga mga qualifications siya. But now look, after 20 years, pagsugod niya, 20 years later on, mo sa itabo sa iya. Ingon sa pulong sa Ginoo, Acts chapter 21, 8 to 9, si Paul and Luke and company stopped at their house in Caesarea for rest. Si Philip din padayon alagad sa Ginoo. Padayon sa wali sa pulong sa Diyos. Dito sa Caesarea for 20 years. Wa nagundang. And then nga pa rin na, Philip's 4 daughters had gift of prophecy. Makasulti sila sa buot ino sa pulong sa Ginoo. And so Philip was a good man. Di ba? How we wish we can be like Philip. How we wish that we can follow the steps of Philip. But number 2, the background of the Ethiopian eunuch. Number 1, he was a man of Ethiopia. Now, ako ibutang din nga usa ka mapa, dahil lang ha, pagkataos na ako. Kani nga mapa, ato ni makita ni kani siya din this Africa. Kani Africa, which is nagakuha ni kani nga lugar is Ethiopia. This is Ethiopia. Now, where is Israel? Now, Israel is somewhere here. Ini Israel din na ang Israel. Buting nun, from Ethiopia, maglakaw na siya tabok na, niya magabot siya sa Israel. Now, he was a man of Ethiopia. And so, what happened here is that he went to Jerusalem for a purpose. Siya usa ka tawo nga dili Hudiyo. Dili sa tawo nga nakaila sa Ginoong iyang tribo. Dili sa tawo nga sila nakaila og nahadlok sa Dios. Tao lang siyang ordinaryo. But look at this. Ingon sa Biblia, he was a eunuch. Na pangutana. Unsa man ang eunuch? Kabalo mo sa eunuch? Kabalo mo ana dili. Ang uban sa tuwa kay balo no? I'll show you. Yeah. Usually castrated males or those incapable of reproduction due to birth defect. Mo nang eunuch gipangkapon ngano man kay mag-alagad man sila sa hari unya dito sa sa ray na dapit mga lalaki ni gipangkapon or dili makamnayon na mga depekto sa ilang sexual organs nga di sila makatandog og babae. So castrated as they are. And what else? There are a eunuch could also be someone who perform work typical of the eunuchs. Mga tao na nagahimo sa mga trabaho nga ginahimo sa mga eunuch na daghan. So, what else? The eunuchs in some cases are simply a title. Sometimes mo nang katabo sa ila, title niya na eunuch. Pero dili siya. Pero number 1 nga very amazing is this. Sila usually castrated men or those incapable of reproduction due to birth defect. Dili sila makamamata. Dili sila makatandog og babae. So may susa Ginoo kani nga lalaki nga atong istorya karon nga buntag, usa ka tawo nga eunuch. So matingalat ang ngano man sila nga mga tao no, nga pagsaligan man sa sarayna. And have a look at this. He is not only a eunuch, but he is of great authority. Nasa landong sa pagdala sa ilang lungsod, nga taas ang ranggo. Siya makasulti gusto niya. Makakuha unsay gusto niya. Makasaysay o makamando sa uban nga mga tao. So, kung nato ng taon, kung si Philip was just low here, dili sa ubos. Kani ang European eunuch, taas. Education-wise, kani eunuch taas. Si Philip, nubo. Pangkapagkahibalo, Philip is low. The Ethiopian eunuch is high. And so, kanis lang aduha, kung ato ni kumparar, layo yun. Layo. No? So, what we have here is this. The next one is, he is under Candace, Queen of Ethiopians. Now, ang pulong din nga Candace, dili na siya ngalan sa queen. Kundi title na siya, kanang title bitaw nga Pharaoh. Di na siya ngalan sa queen. Ilan na nga kanang kaliwat nga gipangsulod na. So
Siya usa ka tawo nga naa sa ilalom sa where did you go? Nasa ilalom sa Rayna. Unya may bawa nato din is that siya in charge sa tanan nga bahandi sa Rayna. Now, ang pangutana, ang bahandi ba niya dinhi? God gamay ba o daghan? Now, and then the sixth one is that he had come to Jerusalem to worship. Kinsa man isa nga tao nga hintil. Kinsa man isa nga tao nga di man Hudiyo. Kinsa man nga tao nga dili wala na kasabot usang Dios. Kano nag-adto sa Jerusalem? Mga igsoon sa Ginoo, nagasulti ni sa ato nga butang nga kita di ay nga mga katawhan nagapasalamat ni ining insidente. Kaya nagatudlo sa ato nga dili mga Hudiyo, kita na ay oportunidad nga magsimba sa Ginoo nga Dios. Pero nga naman nagato sa Jerusalem. Let me just look at this. This man was a Gentile, right? Hintil siya, di sa Hudiyo. How can you worship God at Jerusalem temple? Unsa ni pagsimba dito? Kaya dito sa templo sa Jerusalem, mga Hudiyo man dito. Now, I want you to look at this, please. One, this is King Solomon's temple. Mao na ang itsura sa templo ni Solomon. Kani siya. Ilang gibutangan og picture po totally dili na siya mo. This is the temple of Herod. Kay kanang kay temple ni Solomon giguba na siya naguba pagira. So sa Herod ang katapusan na patindog pod. Morning itsura sa temple ni Herod ngay patindog niya. And have a look on this. Di niyo ni makita but dinhi siya nagbutang sa dinyo kani-kani area, nya kanang area. Ingon na that is the outer court. Which means that is the place where Gentiles can come and worship God. This na makasunod din eh. This na makasunod din eh. This na po makasunod din eh. But they can come here around the temple and then they come and worship God there. Mga igsoon, let me just say it this way. God planned for the salvation of all who believe in Christ, though Jew or Gentile. Pasalamatan na itong Ginoana. Pasalamatan ang Ginoo naghatag sa atong kagayunan nga kita makaila sa Ginoo bisag dili man ta mga Hudiyo. So, kita nagapasalamat niya nga mga butang. Unya kita nagaampo ang kitatabangan sa Ginoo niya. And so what happened next is this. Philip's vision and mission. Unsa man day ang iyang gusto sa Ginoo sa iya. Verse 26, 8:26. Ingon sa pulong sa Ginoo dinhi 8:26 ingon dinhi. And the angel of the Lord spake unto Philip saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Mga igsoon sa Ginoo kanisa nga butang nga gihatag sa Ginoo sa kay Philip. Usa ka butang nga di ka makasabot nganong ipadala ikaw sa usa ka lugar nga wa may tawo. That's a desert. Di ba? Ngano ipadala ka sa Ginoo sa mga lugar nga pagkalisod ang mga tao siguro tuwa dito nagapag-hold up, nagapang-tulis, mga tao nga palayo sa balaod. Pero ingon na ngano mag-adto man ka dito. Ingon pa sa Biblia dito sa verse 26 niya, Go to the way toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza. Adto dito sa nga lugar, dito ka mag-adto. Mga igsoon sa Ginoo, usahay kita na mga nag-abot sa ato ba nga, Ginoo, ang imo ginasulti sa ako, marag di mo kasabot, ngano padtuon man ko nimo? Ano man? Ngano padtuon man ko nimo ng lugar nga di mo kabaluan ng mga tao, di ko kabalo sa lingwahe, di ko kabalo sa kultura, ngano man? Ngano man? Usahay kita nagaprotesta sa Ginoo. Kay di ta kasabot, nganong ipadat sa Ginoo sa lugar. Let me tell you this. 2004, location Thailand. Nag-abot ang Osaka tsunami, December 26. Pag-abot sa tsunami 2004, ang naitabo dayon pagka 2005, nagsugod og kanang raise of funds ang daghan. Ingon sa mga Amerikano na mga kauban, Pastor, what are you going to do? We have a lot of funds coming. All we got to say is yes. Kana mga funds abot ni. Ingon si Sir Samar sa ako pagato niya pa yung mga kuan mga May siya. Nunay ang adto dito sa southern part of Talan sa Panga, ikaw nako sir, di mo ko pwede maglakaw.
Akong trabaho din dako kayo. Dito po, dako po kayo, dako kaya. Besides, ang lingway na dinulahi, ang pagkaon na dito, murag lahi po. Ang ilang kultura murag lahi po. Usaw na ko dito. Na, guna ko Ginoo. Si Sir Samar nagsulti mo ato ko, ang mga uban na mo din murag dili, pero, unsaw man ako ni. You know what? I've come to the conclusion like this. When we follow the leading of God, when we follow the steps of God, He will lead us unto the steps that we had never been there before. Huwag kita kaagi. Pero yung ani. But that is the best step for us. Pinakamaayo. Pinakamaayo. You know what? We have been there in the southern part of Thailand. I can say, Lord, thank you for leading us there. Thank you. Ang akong gimo, nagtikang lang uman sa Ginoo. Wow, kayo malong sound pa to. So, kami nagkabalik ni Pilipinas, and then we know that God has led us. Just like Philip. God said to Philip, go to this way to a desert. What are you going to do there? Verse 27. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship, was returning and sitting at a chariot, read Isaiah the prophet. Pag-abot niya dito, naa siya nakita nga usa ka karwahe. I don't know if naay karwahe nga duha, tulo, isa. Di ko kabalo. Siguro na lang siya mga bodyguards uban sa iya, kay taas magranggo. Pero pag-abot niya dito, nakita niya karwahe, galakaw. Wala siguro nagadagan ng paspas. Kaya nga nga sa karwahe nagabasa man tong tao sa dito. Nagabasa. Ingon ang Ginoo sa kanya, Philip, duol dito uban sa iya. Now, if you are Philip, are you going to obey or not? Kung ako si Philip, di ko. Di ko. Nasa mga bodyguard na sundalo. Nasa mga tao ngayang doon sa iya. Unya siya nagabasa sa libro sa Isaias. Unya siya nakaibalungan siya, daghanon libawa na ko gamay. Pengon sa pulong sino, si Philip nagduol sa karwahe. Unya nadunggan niya nga nagabasa ni nga tao sa Isaiah. Ang nadunggan niya ang gibasa din niya sa verse 37 naman siguro ni? 37? No. Verse 30. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? And he said, how can I except some man would guide me? And he desired Philip that he would come up to sit with him. Ingon ni Philip sa iya, Sir, unsa man na nakasabot ka sa imong gibasa? Nakasabot ka? Kung kita pa to kay sa Philip bitaw, ang atong una-unaon ba nga, lisod ba ni pangutana kay base mo putang tagliog? Lisod ba ni pangutana kay base minsultuhan ta? Pero look at this. When Philip asked the question, he was just saying, Sir, do you understand what you have read? Mga isuon sa Ginoo kana nga butang bitaw, kung atong isulti sa uban, nakasabot ka sa imong gibasa? Daghan nagpaagi nga atong magamit nga mahimong insulto sa uban. Nakasabot ka sa imong gibasa? Kasabot ka? Paman lagi? Or, sir, pagkaunsa man nga di man kakasabot sa imong gibasa? Kasabot ka wala? But I think the best thing that Philip did was this, Sir, do you understand what you have read? Nakasabot ka ba sa imong gibasa? You know what? Kaning nga tao nagabasa, na inangutana sa iya, Sir, nakasabot ka ba? Ang tubag niya sa iya, nagpangutana siya nga, how can I understand unless somebody is going to explain this to me? Right? Unsaon ako na pagkasabot kung walay mo ariglo, walay mo badbad ni sa akong atumangan. Unsaon ako ni? Di ko kasabot. Unsa ba ni siya? Unsa ba ni siya? So si Philip nga tuwa dito nagkapangutana sa iya, gipasaka na sa karwahe. Unya, pagpasaka na sa karwahe, nagsulti sa dinhinga, nagbasa sila otro. And so what happened here was that nagbasa otro, ingon sa Biblia ni verse 32. The place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep.
He was led as sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so he opened not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. Ang pangutanan na kay Philip dahil siya, Philip, tell me, kaninang sulat ni nga propeta nga si Isaias, was he referring to himself or to somebody else? Kaya kung kita magbasa niya na mga gisulti Ginoo, di ka makasabot. Ang gisulti ba ni Philip, iyang kaugalingon o nag-refer sa ng mga tao? Mga gisulti Ginoo, ambot na unsa ba? Kay pagkadungog ni Philip, kay mo sa gisulti niya, and he preached to him Jesus. Pagpangutana sa eunuch, yung kinsa man ni siya, gisulti niya Isaiah, siya iyang kaugalingon o nagsulti siya ubang nga tao. Ingon sa Biblia, and Philip started to him to preach Jesus. Ang kahulugan nga iyang gisulti ni ining eunuch, wala na uban, kundi si Kristo lang. Nagpasalamat sa ilang gihimo dinhi. Nagpasalamat sa gihimo ni Philip because it shows to us something. Because when people ask questions to us, when we tell them about the Word of God, we should always tell them that what we have is just Christ. And so, pasalamat sa Ginoo. Kaya ako nakatunga kaninga tao, nakaila sa Ginoo, pinagsa kay Philip. And so, ang tubag ni Philip sa iya, mo ang pagwali sa kay Kristo sa iya. And so, pasalamat na, di ba? Nga siya nadala sa pagsulti ni Philip sa iya. But number 5, the final request of the eunuch. Ang katapusan nga paghangyo sa eunuch. Look at this. Verse 36 and 38. Ingon niya din 36. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth it hinder me to be baptized? Philip said, If thou believe with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus is the Son of God. Verse 38, and he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Mga igsoon sa Ginoo, katapusan request sa eunuch niya, Philip, tubig, niya ako. Unsa may kulang para bautismohan ko nimo? Nagutana si Philip, do you believe in Jesus Christ? Unya, I believe Jesus Christ with all my heart. O, sige, nauta. Ano sa tubig? Mga igsoon sa Ginoo, kibalo mo. Kani nga gihimo nila, nani pangutana sa ato karong panahon. Nganong kita nga mga baptist, dugay man ta mabautismo. Bantay mo ana. Usay mag-agi sa katuig, usay binulan, nganong dugay man ta mabautismo. Di ba na mga baptist, kapag dawat nimo karon, taud-taud bautismohan ka na? Di ba? Oh. Pero ang pangutana, pag bautismo nila karon nga pagdawat ni karon nga adlaw, gito bautismohan sa dayon, pagkaog mapanahubog gyapon. Why na human? Wala nagbago. So, buhi di mo dili. Ngano mag-igsoon sa Ginoo nga nganong padugayon man? Ano padugayon man? Now, nganong ginapadugay nato ug sa ila sa unang paspas tungod ngani? Sila sa unang nga panahon nakasabot sa ilang kahimuon. Nagapangita sa ngalan ni Kristo. Nagapangita sa kung silang ilang tuuhan. So nakasabot sila. Pagdawat kay Kristo, nagsulti ng Biblia nga, they believe in Christ and so they were baptized. And so, mga iso sa Ginoo, na yung mga pangutana din nga gusto ko tubagon sa inyo. Number 1, can baptism make us more sure of our salvation? Ang mga Thai, nagsulti ni Pastor, kanang ba? Bautismuin ako ba? Katong pagbautismo, bitang nga pagkuha sa akong kasala. Ako, sir, di na mao. Di na mao. Ang pagbautismo sa imo, walay labot imong kaluwasan. Pagbautismo sa imo, luwas ka na. 100% perfect. Nganong kabautismohan ka, kaya nagapakita ka sa imong kaluwasan nga nakaila kay Kristo bilang manuluwas. That's it. So, kung ako'y pangutanong ninyo, usay bitaw kapalayo ko sa pagpangutana ninyo mga baptism candidate, kaya nga ako naibawaan ni ngani.
Kung ako mangutana sa ila, ang akong pangutana gamay ra. Kamu lang pangutana sa daghan, ako gamay ra akong pangutana sa ila. But you know what? Can we baptize a person to make sure of our salvation? No. Number two, can we refuse baptism? Anyway, it does not add to our salvation. Pwede pa tayo mag-Kristo, di ko lang kumabautismo, pastor, ay lang kumabautismo luwas man ko. Ay lang kumabautismo, langit man ko. Mga Isus sa Ginoo, that's another part of our disobedience. Kaya kung di ka mapabautismo, buti no, wala ka nagatuman sa sugo ni Kristo. Na? Wala ka nagatuman sa kasugo sa ato, nga bautismuhan kita sa ngalan sa Diyos. So, kita dapat mabautismuhan. Ikatulo, can we baptize a person just after his profession of faith? Kanang pagdawat niya karon, bautismuhan dayon. Pwede dili. Yes and no. Kung kanang imong nagdawat sa imo, nakaila sa pulong sa Diyos, nakaila sa Diyos, niya gusto pa bautismo, bautismo eh. Pero kung wala pa siya nakaila sa Ginoo, bago siya nakaila, patubuan sa. Hatagig panahon magtubo siya. Ikaw pa, why do we have to have the person stay little longer before baptism? Why do we let them stay longer? So that they grow more. So that they know the Lord more. And so mga Isus, Ginoo mo nga itong mga pangutana. But the eunuch asked Philip, ingon niya kay Philip, Sir, tubig niya ko na ka. Bautismo ko. Ingon ni Philip, gatuo ka ba kay Kristo? Siya gatuo ko. Tuo ko. And so, he commanded the chariots to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he was baptized. And look at verse 39. It was verse 39. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way, what? Rejoicing. Pagawas na sa tubig, kumana bautismo si eunuch. Pagawas sa tubig, ingon sa Biblia, si Philip nawala ikaw sa Espiritu. And so nasa natabo sa ila, nag-uli siya nga malipayon. Wa siya nakasabot siya ang gibasa. Kung nag-uli siya nga malipayon, kanaybawan niya nga siya nakaila sa Ginoo, ibautismohan siya. Mga Isus sa Ginoo, daghan ng mga butang sa itong kinabuhi nga dapat nato madala sa Ginoo. But you know what? The thing is this. Walay taas nga tao nga di mabot sa kaluwasan. Walay nubo nga tao nga di mabot sa kaluwasan. Walay tao nga gamay rig sala nga di mabot sa kaluwasan. Walay tao nga nalubong sa sala nga di maabot sa Ginoo sa kaluwasan. Dalata na sa Ginoo, pulong sa Ginoo. So unsa tong himuon? Unsa tong himuon? Kung kita nakaila sa Ginoo, dapat ta magpasalamat sa iya. Kay siya lamang nakahibalo sa tamang kinabuhi. Mga sekreto nato ni bawaan niya. Ato mga tinagon ni bawaan niya. Ato mga pamilya ni bawaan niya. Ato mga strong points si bawaan niya. Ato mga weak points si bawaan niya. Tanan. Tanan. Di ta makatago sa iya. Di ta makatago. E so nagapasalamat sa Ginoo sa iyang kaayos sa tamang kinabuhi. Nga siya nagahatag sa ato kay gayunan. Katungod sa kagabi sa balay mi, of course, you know, nga nami usa ka friend nga nasa amo. And the istorya mi. And then ingon niya, Pastor, you know what? You have to pray for me. And he said something, a very strong case. Nagtuloy ang luha. Ako Ginoo, salamat ng tao nga sa iyang pagkakusog sa iyang personalidad, sa iyang sa iyang pagkakusog sa iyang pamatasan, di naman tani magtulong luhaan ni tawahanan ni. Di naman tani. Ang iyang mahimuan ni pangusog lang ba? Ako Ginoo, salamat kay ipakita nimo ang imong gahom sa pagtandog sa kinabuhi sa uban. And so ingon ako sa iya, Brad, ampuan nato ang Ginoo maghatag sa atong usa ka paagi nga kamo nga magawas dinha sa PDRC. Mabutangan na magbalay sa kalasungay nga mapuy-an ninyo. Nga ang inyong mga unahuna maabrihan, inyong mga pamaagi makaduol sa mga tao, nga di mo mahadlok sa uban, nga di mo mahadlok magduol ang mga istorya, di mo mahadlok nga istorya mo sa mga tao. Kundi pasalamat ko sa Ginoo siyang kaayo. And so pasalamat ko sa iya. Katong Merkules nag-ato mi sa prison, ingon niya sa mga kauban niya, Brad, kung sa may gusto ni mo dadon ako, pagbalik na ko din Burger? Sayang nga, sulti-sulti ka, nabalik ka trabaho. Nanong yung trabaho? Nanong yung trabaho? Siya sa trabaho ni mo, maglimpyo na ko sa simbahan kanang Biyernes. Kaya butang na ko sa likod, maglimpyo sa Sunday school. Sayang, ha? Maglimpyo na simbahan? Oo, na ko yung trabaho. Maglimpyo ko sa simbahan kanang Biyernes. Mga Isus sa Ginoo, kinsa man sa ato makapanambong.
nga makalimpit ang simbahan o sa lang kadlaw. Wala. Kung nagapasalamat ko sa Ginoo siya kaayo, nga makadala sa atong ika sa kalisod sa kinabuhi, o niya magsulti sa atong Ginoo, salamat sa imong kaayo. And so what we have here is a good thing about this man. And so lessons number one lesson is that a lowly person can minister to the noble and the noble person to the lowly. Ang mga tao sa ubos, makauban po sa mga tao sa taas. Ang mga tao sa taas, makadala po. Mga iso sa Ginoo, remember this. Ang atong mga tao simbahan, ang kadaghanan din sa ato. Kung ibutan ako ang mga isda, ang daghan sa ato din mga sapsap. Kamano mo siya sapsap? Kanang, o siya na? O siya butan siya. Isda gagagmay na lang. Balingon, o siya man. Siya na? O siya nga, balingon siya na. Siya na, Brad? Ha? Basta sapsap. Ang daghan sa ato din mga sapsap. Nahapo din sa ato, mga barilis. Barilis. Ang barilis, dagko. Ang sapsap, gagmay. Pero kay Balmon sa? Pwede kita nga magtigom dinhi nga ang sapsap o barilis magtigom. Dili lang kita nga dili sa simbahan barilis sa tanan. Kay mag-away ng barilis wag mahuman. Ang mga sapsap di pwede nga pagtigom na sila nang yun. But kita nga tanan dinhi sapsap ka man o barilis ka man magamit ka sa Ginoo. And so as low as high as we can go, let's ask God for His blessing. Lord, use me. Use me. Wala akong kabalusahon ko nimo. Wala ko kabalusahon ako ning akong kakalingon. Di ko kabalusahon ako na akong sapi, akong banggad para sa imo. But Lord God, use me. Kita nga mga sapsap silong Ginoo. Ginoo, tabangi ko nga makahimo ko mga butang para sa imong himaya. And so as we go on serving the Lord, we say, Lord, help me. And then the last one here is this. Let us always remember that it is God that makes the increase. Dumdumon ginato ni nga ang Ginoo ang nagahimo sa pag-uswag sa itong trabaho. Mga igsoon sa Ginoo, just remind you, karon nga buntag, 11 o'clock, business meeting ta please. Okay? If you can, please come. Importante ginisa, nga butang. 11 o'clock please. Ampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa mga kaayo. Salamat o Diyos, kay ikaw naghahatid nini sa among kapanalangin. O Diyos, ikaw magtabang ka namo, nga maparehas mi kay Philip, nga naami Ginoo kabugaton para sa uban, ug naami Ginoo mga butang Ginoo nga mahimo para sa uban. Ginoo, ako nag-aampong ikaw magtabang Ginoo, nga ikaw among masimba, among malagaran. Kunya magatabang ka Ginoo kanamo adlaw-adlaw sa paghimo sa mga butang sa among kinabuhi Ginoo. Makita ka sa uban Ginoo sa amo. Kunya makita ka Ginoo nga dili ka namo ginatago. Ginapadayag ka namo Ginoo kanila. Kunya sila makaila Ginoo kanimo, pinaagi Ginoo kanamo. Ginoo, kung ang mga kinabuhi, wala pa niyo magamit. Wala pa niyo magamit, Ginoo. Among kinabuhi, Ginoo, wala pa yung pulos siguro. But Lord God, I pray that you're going to help us. Bless us. Give us, Lord, the joy and the confidence to be a person that will glorify you. Help us, Lord, to be a person who will tell other people about you. And help us, Lord, to be a person who would be glad to serve you in whatever ways you want us to do. Ginoo, salamat yun sa kayo ni mo Ginoo kanamo. Salamat kay Philip. Salamat din Ethiopian eunuch. Lord God, someday when we go to heaven, I know that we're going to see this one man. But I pray, Lord, that you're going to use our lives as a blessing to other people as we go on serving you. Bless us, Lord. Use us, Lord, and be glorified through our lives. Thank you, and we bless your name. In Jesus' name, amen.